pagsubok, ay nandyan po siya dahil nung kabilang linggo, nun nga pong mag-opening ng gawain kina Sister Josie, hindi nga nakasama siya sa amin dahil siya po ay talagang nilagnat. At yung lagnat na iyon ay talagang nakakatakot dahil noong una ay gumaling siya nung gabi. Kinabukasan umalis siya ay pag nung mga nung Miyerkules na yon ay tinanghali siya ng dating at talagang paa niya hihingkay-hingkay siya. Yung pala ay may lagnat na at nanghihina siya. Tapos nung gabi, nung hapon, na ako dumating, sobrang taas ng lagnat. At yung gamot na ibinigay ko nga po ay yung paracetamol Tylenol na talagang ang pagkain ay magaling agad siya. Pero maghapon, inulit-ulit ng hanggang gabi na yung gamot na iyon ay tuloy-tuloy ang inom, hindi siya hinihibsa ng lagnat. At talagang ang ginagawa ko ay batya, inalagyan ko ng yelo, tapos may tuwalya, tapos yung ulo niya talaga nilalagyan ko ng tuwalya para bumaba ang lagnat. Dahil kahit siya uminom, hindi siya pinapawisan. Pero alam niyo po, napakabuti ni Lord dahil pinagaling na po ang aking brother husband. At tunay nga pong, ang alam ko, ang Panginoon talaga ang nagbigay ng kagalingan at yun po'y pamamaraan ng Diyos para po makapagpa-blood chem. Dahil yun po ay matagal ko na sinasabing magpa-blood chem para, dahil noon tumaas ang cholesterol at saka yung blood sugar niya. Pero yun, nagnormal naman po ang kanyang cholesterol, pero yung blood sugar niya ay tumaas. At alam kong ito po ay isang pamaraan ng Diyos para maagapan. At si Lord po yun. Kaya sabi nga ay inihahanda tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na nais na ipagawa sa atin. Dahil sabi ko nga ay si Lord ang nakakaalam ng panukalang inihahanda niya para sa atin, para tudutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. At tunay po ang pangako ng ating Panginoon. Nung araw na yon, yun po yung mensahe ng magpa-blood chem. At siya lang nakakaalam talaga ng lahat. At yun din pong aking life verse na Jeremias 33, kung tatawag ka sa akin ay tutugunin kita, di papahayag ko sa mga bagay na mahiwaga na hindi mo maunawaan. Kaalam ko nangungusap po ang Lord sa amin. At tunay po na sa oras na ito, ako po ay lubos nagpapasalamat dahil bagaman at naggagamot pa siya, pero nandoon naman po yung hindi naman po siya tumitigil, tuloy-tuloy rin yung kanyang gawa. At bagamat siya ay medyo talagang nagdidieta, nanghihina pa rin, pero alam ko ang Panginoon ay hindi siya pababayaan. At salamat sa Panginoon, kami po ng aking anak ay nakarating ngayong araw na to. Salamat sa Diyos at tunay po na ito po isang napakalaking biyaya para sa akin. Kaya ako po nagbabalik ng papurit pasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Tunay nga po na wala po tayong aasahan kundi ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Lord po talaga. At may salita po ang ating Panginoon dito sa Exodus 15, verse 2 to 3. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdudulot ng kaligtasan. Siya ang aking Diyos na aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Siya isang mandirigma. Yahweh ang kanyang pangalan. Thank you, Lord. Sino po ang next? Sunod po. Na lang po tayo. Marama pa Sister Denise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mapurit pasalamat po ako sa Panginoon, first of all, kasi nung nag-corporate prayer nga po kami kahapon, parang ayoko po kasi talagang matend nung araw na yun. So, talagang wala yung heart kong, sabi ko, Lord, nattend ba ako? Yung heart ko ay wala sa wisyo. Pero, ayun pa rin, dahil pasaway ako, matend pa rin ako. Matend ako, nag-start kami, ganyan. Tapos, nagulat ako kasi from how many yung unang pumasok. Nagulat ako, unti-unti dumadami kami. Nasa parang 7 yata kami last night. So parang sabi ko, grabe naman Lord. Eh di, glory to God. Tapos ang nakakatuwa lang kasi yun nga, share ko lang din po sa inyo yung experience ko, no, for the past how many weeks,
Yun nga, sabi ko kanina sa sasakyan nga sabi ko, dahil nga po kakastart ko nga lang ho sa work, so yung budget ko sa pang-work ay very limited. So, isang maling, isang maling bili ko lang ng something, problemado na ako for the coming days. Pero napakabuti ng Panginoon kasi even though na limited lang yung budget ko, nakakapagkape pa rin ako doon sa naitatawid ko pa rin yung pagkape ko doon sa Kasi po, ang site ko ho ay sa BGC. Nasabihan naman na po ako nung brother ko na medyo expensive nga daw po doon sa place, sa paligid. So, kumalma daw ako pag nandun ako. Yung place po kasi, yung pinaka-tower namin, kung saan ako nag-on-site, sabi kasi ni Kuya, wala daw kapihan doon. Wala kahit anong coffee shops or anything. Sabi niya, wala. So sabi ko, yun, Lord, thank you. Nilagay mo ko sa isang place na malayo sa mga tukso ko. Pagdating ko doon, nung ako na yung dumating doon sa lugar, aba, kaliwat kanan, sunod-sunod. Pagtingin ko dito ay Dunkin, ang favorite ng Tito Jerry. Tapos may nagbagong bukas pa na Zeus. Sabi ko, Lord, ang saya, ang hirap. Kasi ako ho, ang ugali ko ho kasi, para po ako magising all throughout the day, nagkakape ho ako. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Kailangan ko magkape para magising ako. Pero, pero parang nakasanayan na po kasi ng katawan ko, hindi na ako nagigising. Parang nangyayari na lang siya is parang umiinom lang ako ng tubig. Parang gano'n na lang yung effect niya sa akin. Wala nang gising factor siya sa akin na, which is nakakatakot kasi nga caffeine nga yun, dapat nagigising ka. Pero yung akin ang effect niya, na inaantok na ako. Pag umiinom ako noon, naantokin na ako. Tawan-tawa pa ako kasi sabi ko kay Ate Ashley, salamat sa pakape. Ginaganon ko siya. Na nakakatuwa lang kasi, even though ang daming coffee, kasi sa dati ko pong mindset or ugali, basta ako nakapagkape, okay na ako doon. Ngayon, dahil nga tayo ay binago na ng Lord, may discipline na ako. Sa 7-Eleven na lang ako bibili ng kape. Pero pati yun, na nakakatuwa lang. Ayun nga, going back to sa teaching tuloy. Sa sharing ko, na sabi ko nga, Lord, kasi at yun nga, na-raise nga ni Kuya Kenneth last night, yung kanta ni Rochelle Sunday. Di ba, 5 loaves of bread and 2 fishes lang yung binigay doon. Akala lang nung mga tao ay hindi magkakasya sa how many people yon. Ang dami pinakain ni Jesus nung oras na yon. Kasi parang libo-libo talaga yung pinakain ng Lord sa 5 loaves of bread and 2 fishes. Ako naman, imagine niyo ako po ay umuwi back and forth from Cavite to BGC to Cavite. Which is walang problema sa akin kasi nga hilig ko ho talagang, nakasanayan na ho kasi ng katawan ko po na bumabiyahe ho ako very far. Ewan ko po, nakasanayan ko na simulat sa pool na ho na, alam naman po natin dati ang ating center ay sa Durango pa. And simula noon, nakasanayan ko na pong bumabiyahe talaga ng malayo. And parang nagiging therapeutic siya sa akin pag nagta-travel ako ng malayo, tapos nakikita ko yung mga buildings and such, dahil nga for the photography, may ako doon. Tapos yun, sabi ko kay Lord, paano ako aabot, Lord, ng next na yung sa sahod? Kasi sinasabi, aware naman na po kami na 7 days lang yung sasahurin namin kasi nga po, yun yung pumasok lang sa cut-off since nung pumasok po ako dun sa company. So sabi ko, sige Lord, so 7 days. So meron na akong nasa mind ko na amount. Sabi ko, Lord, kung yun yung amount na sasahurin ko, paano na lang ako? Sabi ko, paano ko? Hindi pa nga yun, sabi ko parang feeling ko isa lang yung mababayaran ko, paano naman yung isa, tapos paano ako? So yun na nagwo-worry na ako agad. Wala pa sa akin ho yung pera, pero namumblema na ako agad. Iniisip ko na siya agad. Tapos sabi ko, pamasahe pa, ganyan, such. Tapos natatawa na lang ako kasi, lagi yun, pag uwi ako ng bahay, sabi ko, Mama, okay pa ako, alis pa ako. Tapos dumating po sa point na ito na, talagang literal na pecha de peligro na. Tapos sabi ko, lahat na ng lifeline ko, nagamit ko na. Yung lifeline ko na kuya, tsaka yung ate ko. Okay na, nagamit ko na. Sabi ko, Diyos ko po, Lord, sabi ko, paano ako mapasok? Kasi sinasabi nila maaga daw po ang sahod. So ako naman nag-expect na maaga siyang i-release. May specific date daw. Ang sabi una ay 12.
Sabi ko, sige, kung 12 ang sahod, makakapasok pa ako. Eh, hindi 12. Sabi ko, Lord. Pero yung, alam mo yun, yung nagpapanik ako in a way na kalmado ako. Hindi ko alam kung ba't ganon, pero kung dati yan, kung ako yan dati, halos di na ako magkanda, siguro kanda ikot-ikot na ako sa higaan doon, nakakaisip na sabi ko, paano ako papasok? Tapos training pa, so medyo crucial yung pag-absent, yung pag-late, yung mga ganon. Hindi ko kasi, ayoko talaga kung nalilate. Hindi ko, parang ewan ko, parang nag-relieve kasi siya ng impression na parang wala akong gana doon sa ginagawa ko. Pero yun, 12, una daw, hindi pumasok. So 13, sabi ko, sige, parang ang pera ko na lang nun ay parang nasa 100 plus. Parang papunta lang doon ang covered. Ayoko na magsabi kay la kuya, ayoko na din magsabi kay la mama. Kasi nga, alam mo yun, may iniisip din sila sa bahay. So sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Bahala na. Yun lang yung sinasabi. Sabi ko, kay Lord, ikaw na bahala. So sabi ko nga kanina sa namin, devotion namin papunta dito. Sabi ko nga nagsasabi ako kay Lord noon na, Lord, ikaw na mag-provide. Hindi mo naman ako ilalagay dito sa BGC ng hindi nyo ako, naiiwan nyo ako. Hindi nyo na may bibigay ng trabaho na to sa akin kung hindi para sa akin. And ayun, glory to God, na parang minutes na lang, patulog na ako Kasi tapos na ako maglaro and everything. Yung ginagawa ko sa every night, parang pang distress lang, no? Maglalaro ako, kasama sila Dana. Pagkatapos nun, automatic na yun, pray, tulog. Bago ako pumikit, bago matulog, siyang pumasok ng sound ko. Siyang nakapasok ako ng school, ng work. Eh, nakakatuwa lang kasi, alam mo yun, yung those tiny things na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko is parang napakalaking impact niya. Kasi kung dati na ako yun, kung ano na siguro ako noon, stress na naman ako, sabihin ko na papanot na ako. Yun yung lagi ko sinasabi ko naman, which is visible naman talaga, nakikita talaga sa akin pag sobra yung stress ko. And yun, tapos share ko na lang din yung experience ko sa work na grabe, yung people na nilagay din nila around me. Kasi nga, sabi ko nga po sa corporate prayer, ugali ko ho kasi pag ako na ipagkaibigan, super duper attached talaga ako sa inyo na hindi ko alam ba't ganun yung ko, sobrang empath ko, ewan ko. Parang sobrang mahalaga sa akin yung mga friends ko. Parang turing ko na talaga sa kanila mga kapatid. I'll do anything and everything para lang sa kanila. Kaya tuloy pag dati, doon sa mga previous work ko, may mangyari man na masama doon sa mga friends ko, bilis ko mag-resign. Parang deciding factor ko siya. Na parang pag nahirapan sila, mahirapan din ako resign. Ganun yung yung mindset ko nung dati. Tapos sabi ko nga makakahanap naman akong work. Ngayon tinuruan ako ng Lord na hindi ganun. Walang ganun din, sabi niya. Parang hirap nung dumaan. Pero ngayon nabe-bless ako kasi yung mga nasa paligid ko, all of them are almost Christians lahat. And every time na may idle time ako, kakausapin ako. Sabi niya, anong ginagawa mo sa church? Yun lagi namin conversation starter lagi. Kung anong ginagawa ko every Sunday. Anong usual na Sunday ko, ganyan. Sabi ko, wala, nasa simbahan, ganyan, blah, blah, blah. So, mag-share siya sa church niya, mag-share din ako sa church ko. And nakakatuwa lang kasi yung mga tao doon, i-uplift ka nila work-wise. Hindi sila yung katulad na nagni-nitpick sila ng something doon sa kumpanya para masira. Then yung tingin mo doon sa kumpanya is magiging red flag na. Wala silang ganun. Lahat silang aim nila doon ay makatagal, ganyan, makapagtrabaho na maayos, ganyan. Which is, nakaka-bless and nakakatuwa kasi may mga friends din naman akong ganun, pero iba kasi yung impact nila sa akin. And yung isa pang ginawa ng Lord noon is parang, kasi nga, almost 1 month po kaming walang gagawin. Sa April pa po talaga si start ng training namin. Then, meron isang activity doon na parang retreat na parang, ewan ko, ang reason kasi ng TL namin dun sa activity na yun is how we communicate, yung communication skills ba namin, paano kami makapag-think outside of the box. Yun yung niya. Kala ko naman yung mga questions is mga lang, mema lang. Sobrang deep ng mga questions up to the point na parang pinakita ng Lord sa akin, imagine mo yung lahat na nasa paligid mo, ang mga problema nila, yung magulang nila, ginawa silang retirement fund, or yung meron silang nawala yung
nawalan sila ng hanap buhay, naging bankrupt. Yung kumbaga, sorry Lord, parang sa kanila para sobrang bigat ng problema nila. Samantalang ako yung problema ko lang dati is wala akong trabaho. Yun lang. Yun lang yung lagi ko sinishare sa akin. Tagal ko na wala ng trabaho. Aside pa yung nangyari kay tita. Parang nakakatawa lang, nakaka-bless lang na talagang galing lang ng Lord na nilagay ka sa isang place talaga na para sa'yo. And yun nga lagi kong sinasabi sa corporate prayer namin na every time na may magsasabi na kailan naman yung time ko. Which is parang ngayon I'm proud to share and impart those ideas or wisdom do sa mga youth and YA ko na talaga ang Panginoon ay may perfect timing, kumbaga. Sabi nga Isaiah 60 verse 22, di ba? When the time is right, the Lord will make it happen. And talagang nakakatuwa lang na pinapakita ng Lord sa akin na, ayan, nagpapagal ka sa akin, bigyan kita ng blessing. And which is, glory to God. Up until now naman po, nag-enjoy pa rin ako sa work ko. And pinagpe-pray ko nga lang din ho na, ayun nga, every Sunday, sana nandito ako. Kaso, sinasabi sa akin na hindi daw possible. Pero, sabi ko, sige, kung hindi possible, edi bahala na. Si Lord naman na ang bahala. And nakakatuwa lang talaga na nakaka-bless lang din na, ayun, yun lang naman po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At may salita din po dito ating Panginoon sa 2 Corinto, verse 1 verse 20. Ayun po. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, makakasagot tayo ng amen, ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sino po ang sunod? Sister Madeline. Thank you, Lord. Parang hindi po kompleto pag hindi ako mag-share. Thank you, Lord. Ang unang ipag-share ko po ay, una sa lahat ay nandito kami. Nakita niyo kasama ko, asawa ko, di ba? Thank you, Lord. Kasi, ang una ko ang i-share sa inyo, yung kabutihan ng Panginoon. Kasi nung Sabado at Linggo po ay nilalagnat yung anak ko. At ako po yung nag-aalala. Kasi kapag nilalagnat ay nag-aalala ko na baka dengue yun. So ang ginawa ko, 2 days pa lang na nilalagnat si Matt, yung bunso ko po ay pina-check up ko na agad. Kasi ayaw ko nga dumating sa point na ako may pagkukulang bilang isang magulang. So dinala ko siya. Kaso hindi siya na dengue test, kinuha na lang siyang ng dugo, ng urinalysis, pero wala namang nakita. At ang sabi sa amin, bibigyan na lang namin kayo ng pang-spray sa bibig niya kasi merong mga singaw. Ganun po. Tapos nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kinabukasan po nakaplano kaming pumunta sa ospital para sa approve na po yung sa sa dengue test niya at kukuhanin na lang siya ng dugo. Pero alam niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Kinabukasan pupunta po nga kami sa ospital. Pagising ni Matt, wala talaga siyang kalagnat-lagnat. As in, mula Monday hanggang Thursday po, hindi talaga, yung 4 na araw na magkakasunod na yon, hindi talaga nilagnat ang anak ko. At umeffect po sa kanya yung pang-spray na binigay ni Doc. Pero nung sumapit po yung Friday, nilagnat po ulit si Matt. So ang sabi ko, kinabukasan po nun, check up ko din. So iniisip ko po kung pakukuhanan ko na siya ng sa dengue test, kung itutuloy ko na. Tapos alam niyo po, ang sabi ng ina sa akin, unahin mo si Matt. Dapat po kahapon kay Matt kami pupunta Pero ang nangyari, nawala na naman ulit yung lagnat niya. So, ay Lord, ano po ba talaga? Parang nag-aano ako kung pakukuhanan ko ng dugo. Wala naman po talagang lagnat. So kami po ang nangyari, kami dumiretso na lang sa OB ko at nakapagpa-check up ako. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na okay ang anak ko at ang check up ko po ay medyo nag-alala din ako kasi ako sa check up ko na sabi ko ako'y pinakuhanan nung para sa glucose sa akin kasi nga may gestational diabetes ako doon sa 2 kong anak noon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na okay naman yung naging resulta nung test na yon at hindi na dumating sa point na umaga, tanghali, hapon, kukuhanan ko ng dugo yung sarili ko
para i-check yung glucose. Kasi dumating ako sa ganong punto sa dalawa kong anak. At nagpapasalamat ako, talagang nahihilo-hilo kasi ako pag ganon eh. Pag kinukuhanan ko yung dugo ang sarili ko. At napakalaking blessing po nun para sa akin. Yun. Number 1 po yun sa pagkapulitor ko. Salamat ko. Pinakita ni Lord na kung gaano siya kabuti sa mga anak niya, paano siya naging Diyos na tagapagpagaling talaga sa anak ko. Naghimala talaga siya doon. Tapos ang isang ipagpapasalamat ko sa Panginoon, ano ba? Balita ko, balita ko dito ay ang mga charismatic ay mga nagkakatrabaho na. Yun na siya. Na-share ni Sister nung Sunday, nanonood kasi ako sa Zoom. Sabi ko, Lord, bless na pala sa, sa center ang mga umaattend. Eh, hindi ako umaattend. Sabi ko, Lord, alam niyo po, balita ko, may share ko lang po, ako po tinanggal po ako sa trabaho ko. Di ba po ang history sa akin, parang ilang beses ako nanalo sa competition sa company, parang ang daming blessing na dumating sa akin sa year na 2023. Hanggang sa dumating sa point na nalipat ako sa ibang boss. Noong August 2024 lang po ha. Nalipat lang ako na ibang boss. Eh, nagkaroon po ako ng escalation. May 3 tao na nag-escalate sa akin kasi medyo na-delay. Medyo nagkaroon ng delay sa pag-answer ko sa email niya, sa concern niya. Hindi ko kaagad na-resolve. Hanggang sa nahanapan ako nung babae kong boss. Nahanapan ako ng paraan na matanggal ako. Pero alam niyo po, ang dami kong iniyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, parang hindi ko talaga ina-expect po eh. Kasi ilang beses ako nanalo sa competition, parang hindi ako deserving na matanggal sa team. At nandun ako sa point na mahal ko yung ginagawa ko. Gusto ko yung ginagawa ko everyday. Pero dumating nga sa point na wala na akong choice. Nang kinausap ako ng boss ko na, Mads, kailangan mo nang mamili. Akala ko ang pag-uusapan namin sa one-on-one ay magandang bagay na parang performance rating ko, kung anong naging performance ko noong 2024. Pero ang nangyari po ay, ang pinag-usapan namin ay kung paano ako aalis. Kung paano niya ako aalisin. Binigyan niya ako ng 2 options. Ang unang option, Mads, pwede kang mag-apply sa ibang company o lumipat na lang sa ibang team. Yun yung unang option. At sabi ko pa nga, nung sinabi niya sa akin, come again, parang, hello, parang, naano ako na parang, gusto mo kong umalis talaga. Parang, narinig ko yung sinabi niya, pero hindi ko siya matanggap sa sarili ko, na gusto mo ako talagang umalis. At ang isang option na binigay niya sa akin, Mads, may isa pa akong isang magandang option sa'yo, ililipat kita sa isang team ko, ako pa rin na magiging manager mo. Pero alam niyo po, di nagpasalamat pa rin. Andun yung pag-iyak ko sa Panginoon. As in yung pag-iyak na talagang parang gripo na yung tulo ng luha ko. Kasi sobrang nasaktan ako. Pero alam niyo po, ang ginawa ko kasi, sa halip na mag-apply ako sa ibang team, dahil hindi pa ako physically, emotionally ready na mag-apply sa labas ng company or sa ibang team, ang ginawa ko, tinanggap ko na lang yung isang role na binibigay niya sa akin. At alam niyo po, yung palang ibibigay na role sa akin ng Panginoon, kasi nasa training period na ako ngayon, naka 1 week na ako, nakita ko naman doon yung kagaanan ng trabaho. Alam niyo po yung sabi ko, parang sumasahod ako dito nang wala akong ginagawa. Yung parang, alam niyo po yung sabi ko nga sa katrabaho ko, sabi ko sa isa kong katrabaho, ba't gagarni? Mula, parang wala naman akong ginagawa. Sumasahod akong para wala akong ginagawa. So parang, hindi po talaga, hayahay po talaga. Kasi dati customer facing po ang trabaho ko. Ngayon halos wala na akong, parang itinabi ako ni Lord. Parang itinabi ako ni Lord sa isang trabaho na less stressful. Hindi ka ma-stress dito. Madali lang to. Hayahay lang ang trabaho mo. Nakakaalis ako ng kahit na anong oras. Hawak ko yung oras ko. At talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang maramdaman ko lang po yung pride ko. Yung pride na sabi ko, tinapon ako din. Parang yung level lang, yung kakayanan ko. Na dito mo ako nilagay. Ba't parang ang dali? Parang hindi ako na-challenge. Parang
Kasi dati mas nakaka-challenge yung haharap kong kani-kanino at ikay mai-stress po. Eh, at saka inalis niya pa ako sa competition. Wala na akong chance na manalo. Pero alam mo, nagkapasalamat ako sa Panginoon na, glory to God, sumasahod pa rin naman ako ng ganun pa rin. Kahit hindi ako nahihirapan ng ganun, nagkapasalamat ako sa Panginoon na blessing pa rin yun ng Panginoon, di ba? Andun pa rin ako sa company at andun pa rin ako sa team na yun. Iba nga lang yung ginagawa ko. Yun yung pinagkapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya inalis yung mga bagay na kailangan ko. Basta nagkapasalamat ako. Nung isang araw nga, nag-antay ako ng sahod. Ay, Lord, Lord. Nag-antay ako ng kasi bonus. Sabi ko, ito yung na-expect kong sahod. Pero meron na namang si Lord na, sinurprise na naman niya ako. Sabi ko, Lord, inalis mo na nga ako sa trabaho kong ginagawa, pero sinurprise mo na naman ako ngayon dun sa inaasahan kong hindi nang natanggap ko. At alam mo po, dumating ako sa point to na nag-reach out ako sa HR. Bakit po ganito yung ko? Sabi ko, baka maternity benefit ko na ba to? Sabi ko, baka ito yung maternity benefit ko na binigay nyo na sa akin. Sabi, hindi po, mami. Hindi yan maternity benefit. May reward kang natanggap. So parang, sabi ko, Lord, ang galing. Sabi ko, tinanggal mo na nga ako. Meron ka pang pahabol na akin. Sobrang nagkapasalamat ako sa Panginoon na yung daloy ng biyaya sa kanyang mga anak, pinaparamdam niya talaga. Yung sabi ko nga sa Panginoon, Lord, lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon, alam ko may kapalit kang maganda. At sabi ko nga dun sa life verse ko po, sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin, ay naghimala po talaga dun si Lord. Di ba po? At ang isa ko pang pagkapasalamat sa inyo, sa Panginoon po, Lord. Tatay, sorry na. Ang pagkapasalamat ko sa Panginoon, di ba po kami Ninong kayo naman, masyado doon. Ginamit kayo ni Lord. Kung naaalala niyo po, nung Sunday, pinag-pray niyo ang Inay Bilen. Nasabi niyo, nawa ang kanyang mga anak ay makapagpatawad. Ay ako na may naandin ni Sasom, hindi ata alam ng inay, baka ay iyak-iyak. Ay sabi kay Lord, alam mga tanang ninong ang aming mga pinagdadaanan. Yung ibang mga yun, pero alam ko naman pinag-pray ako ng ninong. Alam niyo po, ako ay merong nakasamaan ng loob, pero alam naman din ng ninong, kung alam ng ninong yung iba pa. Pero alam niyo po, ang isang nagpakita sa akin ng kabutihan ng Panginoon ay, di ba po pag tayo nakasamaan ng loob, minsan talaga napakabigat humingi ng tawad. Pero ang laging ang payo ng ninong sa akin, anak, pag anak ka ng Panginoon, hindi mahalaga kung ikaw ang nagkamali o kung siya ang nagkamali. Ang importante, yung kalagayan ng puso mo. Kasi ikaw ay nakilord ka na. Nakikinig ka na ng salita ng Panginoon, kailangang makasunod, di po ba? Alam niyo po, ginamit ng Panginoon, nangusap sa akin ng Holy Spirit nung Friday po, sa pamagitan ng asawa ko. Asawa ko pa yung ginamit ni Holy Spirit. Parang dami-daming pwedeng gamit, asawa ko pa talaga. Sabi ko, Lord, pinaunawa ng asawa ko sa akin na, alam mo, kapag ikaw ay malapit sa Panginoon, mas maraming kaaway sa paligid mo. Ako nga, marami akong kaaway sa paligid ko eh. Nakaaway sa paligid ko eh, pero ikaw, mas madami. Alam mo ba yun? Parang, alam mo ba yun? Parang sa oo nga naman. Nakita ko doon na, andun yung pagmamatigas ko, kahit alam kong may mali talaga, na dapat kong sumunod sa Panginoon. At doon ko po na, kinabukasan po, ako'y nakapag-sorry na. Humingi ako ng tawad dun sa taong yun na nakasamaan ko ng loob at sobrang pakagaan po sa pakiramdam na yung nagawa mo nagawa mo yung gusto ni Lord na gawin mo. Kahit alam mong, sabi ko nga, I declare deliverance talaga, Lord. Kasi pinalaya mo na ako doon sa bigat na nararamdaman ko. Sabi ko, ina-arrest ko na yung kaaway na bumihag sa akin at gumulo sa pamilya ko. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi talagang nagamit si Lord ng tao
At sabi ko nga, sa asawa ko, nagpapasalamat ako kasi sabi ko sa asawa ko, tatay, attend tayo. Pero siya pala din, sasabihin niya rin pala sa akin, nanay, attend tayo. Alam mo yun, sabi pa niya sa akin, oo nga, kasi ako dapat yung nagpapatupad na ang mga anak natin ay inilalapit natin sa Panginoon. Pero ako pa minsan na nagpapasaway, kaya kahit anong mangyari, tayo i-a-attend, kahit tayo mag-away pa, ay tayo a-attend. Alam mo yon, ako yung nagpapasalamat, kagabi nga ang kaaway, aali-aligid sa aming dalawa eh. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, masaya kaming pumunta dito. Masarap ang pakiramdam na naandito kami. At napagtagumpayan namin yung gawain ng kaaway. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May salita po dito ang ating Panginoon sa Colossus 3 verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Tawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahal na siya nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Kagalingan ni Utoy. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Sino po? Sunod pa. Meron pa po? Okay, sasampa po. Meron po ba? Wala po. Brother Jerry. Amen. Thank you, Lord. Okay, nagpapasalamat po talaga ang gawain. Ginagamit talaga ng Panginoon. Lagi ko sinasabi bilang nangunguna, hindi lang nangunguna, kundi talagang bilang ama, tulad nga ni Mad, ni Roan, kasi may dinadala sila. Isang anak na dapat hinuhulma, na nasa sinapupunan pa lang, hinuhulma na. Hindi hinuhulma ng nanado doon yung tampo, sama ng loob, galit. Hinuhulma ito sa salita ng Panginoon. Kasi sabi ko nga lagi, kung naririnig mo ang isang bagay, naririnig din ng bata yan. Kasi may buhay na rin yan. At lagi nating tandaan na tayo'y nasa sa gawain. Wala na, sabi ko nga, ako sa buhay ko, gusto ko, alam mo yung naramdaman ko sa gawain kung paano nasa sa ayos yung buhay, yung pamumuhay. Ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon na kami mag-asawa naririto sa gawain. At salamat sa Panginoon na sabi ko nga, hindi ko naman alam na dito ako dadalhin ng Panginoon sa gawain tulad dito. Pero ako'y nagpapasalamat din talaga sa Panginoon. At ako'y naniniwala, marami pang babaguhin ng Panginoon sa ating gawain. At yun sabi mo nga kanina, talagang ang walang trabaho, binibigyan talaga ng Lord ng trabaho. But pag nasa gawain ka, hindi basta ibinibigay ng Panginoon yan. Pinapadaan tayo doon sa hard time kasi pag napaglampasan yan, at the end of the day, ikaw din ang magbe-benefit yan. Ikaw ang magiging ng lahat. Sa buhay, sa pagsubok sa buhay, hindi po ako magtuturo ha. Pero gusto ko lamang pong i-share to. Sa buhay, talagang dumadaan ang pagsubok ng buhay. Pero tandaan natin, hulmahin tayo na salita ng Panginoon. Hulmahin tayo ng salita ng Panginoon. Maging matatag tayo. Kasi sabi nga, dadaan lang yan. Dadaan lang yan. Lagi ninyong
yung bang, yung Job, yung aking life verse sa Job 11, 16, 17, 18. Pagka dumadaan ako doon, binabasa ko yon. Kung gusto niyo basahin din ninyo, pagka nakita nyo, kapag kayo nadudoon, makikita niyo yung isang bagay kung paano kayo dinadala ng Panginoon sa katamaan. Amen. And lastly, may nag-text sa akin doon kanina. Mayroong yun daw 1K, bigay ko daw kay Denise. Amen. Thank you, Lord. At ngayon naman po, para po sa ating love offering song, tawagin ko po si Sister Precious. Thank you, Lord. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po muna yung magpapasalamat sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating Lord na patuloy yung paggabay niya sa atin, sa akin, sa amin, pamilya. At pinapasalamat ko din po yung paggaling ni Daddy, tsaka nakasama po muli ako, kasama ko si Mama ngayon sa araw na ito. At sa mga nararanasan ko sa araw-araw at sa pag-aaral, si Lord, He never fails to make His presence be felt kahit sa anumang lugar. Tsaka sa kasiyahan, kalungkutan man, nandyan si Lord palagi. Pinararanas niya lagi yung presensya niya. At ayun, nakakatuwa lang na si Lord, yun, pinapadama niya lagi yung pagmamahal niya sa amin. Ayun. Kaya ako po yung pupurit aawit sa Panginoon. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
justice without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Thank you, Lord. Thank you, Sister Precious. At ngayon naman po, para po sa Tithes and Love Offering Prayer, Sister Belen. Magsitayo na po tayong lahat. Thank you, Lord. Sa ngalan naman, ay tuon muna po natin ang ating kamay sa ating mga handog at ikapo. Salamat po, Panginoon, sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami, Ama, sa harap mo, Ama. Panginoon, narito po ang aming mga handog at ikapo, Ama. Basbasan mo po, Ama, ito upang magamit namin, Ama, sa pagpapalaganap, Ama, ng mga salita mo, Ama. Lord, salamat po sa pagpapala na pinagkaloob po niyo sa aming lahat. Tunay, Panginoon, na ikaw po lamang ang aming hinihingan lagi ng tulong, Panginoon, Ama. Lord, salamat po, sinabi po niyo sa amin sa Malakias 3:10, ibigay niyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang lahat ng pangangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Salamat, Panginoon, at binabalik po namin lahat sa inyo ang aming mga ikapo. Panginoon, pagpalain din po niyo, Panginoon, ang hindi po nakakapagbigay. Tunay, Panginoon, na tapat ka sa aming mga pangako, Panginoon. Panginoon, lahat po ng mga aming kapatid, lahat po ng mga hanap buhay, tinataas po namin lahat sa Panginoon, sila po inyong gabayan, Panginoon. Lord, lahat po, Ama, anuman po ang mga trabaho, Panginoon, dito sa lahat ng mga sasakyan, dito sa lansangan, lahat sa karagatan, sa himpapawid, lahat po ng mga driver, lahat, Panginoon, ng mga trabaho ng aming mga kapatid, Ama. Lahat po, Panginoon, talagang itinataas namin, Lord. Tunay, Panginoon, ikaw po lamang ang gabay. Mga kalusugan, Panginoon, tunay, Panginoon, ikaw po yung makapangyarihan. Kaya, Lord, himala ka, Panginoon, Ama. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng katugunan po yung sa amin, Ama. Tunay, Panginoon, na kami po yung walang magagawa, Ama, kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya salamat na po sa iyo, Panginoon, Ama. Kami po talagang sama-sama nagpupurit. Nagpapasalamat, Panginoon, talaga sa mga kabutihan po niyo, Panginoon, Ama. Diyos na buhay ka, Panginoon, Ama. Lord, basta inihahabiling ko po, Lord, sa iyo, namin lahat ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, Ama, dahil kitang-kita po niyo, Ama, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, saan man dako naruroon. Dahil sinabi po niyo, Panginoon, sa Jeremiah 23:23, sabi po niyo, ako ang Diyos na nasa lahat ng dako, at hindi sa isang lugar lamang nananatili. Walang makapagtatago sa akin, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Kaya salamat, Panginoon, sa mga buhay na mga salita po niyo, Panginoon, Ama. Lord, ang lahat ng buong pamilya namin, lahat, Ama, kaming mga kapatiran na naririto, sa amin po mga pag-iika po, talagang kami po talagang binibigyan po ng paggabay at kaligtasan ng lahat. Kaya salamat po, Ama.
Pinupuri ka namin, Ama, talaga at pinasasalamatan ng tao sa puso po namin, Ama. Alam po namin na ikaw po'y Diyos na buhay. Lord, Diyos ka po ng himala sa mga katugunan po sa amin. Kaya Ama, ito po Ama, ang samo namin at dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kayo po ang naghahari sa amin ngayon at kailanman. Amen. Thank you, Lord, sa ngalan ng Espiritu Santo. Thank you, Lord. At ngayon naman po, para po sa mabuting balita ng ating Panginoon, welcome po natin si Brother Hill. Thank you, Lord. Magandang umaga po muli sa lahat. Thank you, Lord. Yes. Gulat kayo, no? Thank you, Lord. Hallelujah. Para po sa ating pagsasaluhan, ng mabuting balita, aking pumbabasahin. Ito po'y matatagpuan sa Deuteronomio 4:29. Basahin ko po. Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin ang mabuting balita ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Lord God, muli nagpapasalamat po kami, Lord God, sa araw na ito. At muli namin makakapiling ka namin, Lord God, sa oras na ito. Lord God, ako po, Lord God, hallelujah, ang magpapahayag na yung mabuting balita ngayon, Lord God, namin ko po ang aking kamangmangan, Lord God. Wala po akong kaalaman, Lord God, ngunit alam ko po, sinabi niyo nga po sa banal na aklat, Lord God, na humingi ka ng karunungan at ikaw aking bibigyan. Kaya Lord God, dalahin ko po, Panginoon, ano man po, Panginoon, ang mga salitang mamumutawi sa aking labi. Nawa ito po yung manggagaling sa inyo, sa aking mga kapatiran, Lord God, nawa, Panginoon, ang mga nakikinig, Lord God, hallelujah, pagkaloobin niyo po, Panginoon, ng ang damdamin, Lord God, na maunawaan ng aming mga pagsasaluhan ng iyo. Higit po, lalo ako, Lord God, na magpapahayag ng iyong mabuting balita. Muli, Ama, Lord God, walang hanggang papuri akong binabalik sa iyo, amakong Diyos sa langit, sa matamis sa Panginoon si Jesus, sa gabay at patnubay, ng banal na Espiritu na mag-aaring at magpakailanman. Amen at amen. Thank you, Lord, at tayo po magsiupo na. Ako po tatayo. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ano nga po ba ang kahulugan nitong ating binasa na ito? Tayo nga po ay nandito sa gawain ng Panginoon, kahit naman nung wala pa tayo dito ay, kumbaga ay parang kilalang-kilala natin ang ating Panginoon. Kumbaga sa gawain, kumbaga kilala na natin ang ating Panginoon. Lalo na nga po tayo na nandito sa ganitong gawain, every Sunday, na mga may prayer, na nandito tayo, nagtitipon-tipon, may mga prayer meetings pa din tayo, weekdays na ating aatenan. So parang natagpuan, nakilala na natin ang Panginoon. Di po ba? Paano naman kapag wala tayo sa gawain, kapag hindi Sunday, kapag walang prayer meetings, kapag nasa sitwasyon ng mga kasalamuhan natin ay kumbaga ay, yes, naniniwala sa Diyos, pero kung sa kagaya natin ay hindi pa gaanong kalalim ang pagkakilala sa ating Diyos. Medyo nasa worldly pa rin. Ako po, honestly speaking, dahil ako nga po ay isang tricycle driver lamang na nasa kalsada, ang hanap buhay ay laman ang kalye. At sari-sari po ang aking mga nakakasama, iba-ibang lifestyle. Na kung minsan ay nakakasagot o napapabiro din. Ngunit, salamat sa banal na espiritu na nagpapaalala, mga nga sabi nga, doon sa Roma 12 ata na huwag ka nang makiayon sa takbo ng panahon. Di po ba? Kaya nakakahingi kagad ng kapatawaran sa ating Panginoon. At meron din po sinasabi sa 1, 2, 4 hanggang 5. At ayun nga po, bago ko nga po sabihin yung basahin nyo sa unang 1, yung nga pong pagka yung tayo ay nakakapagsalita misa ng kumbaga nasa kalsada tayo, kung ano-ano yung ating mga nakasalamuha, nakakapagsalita rin tayo, lalo nga pagka yung sa mga politika, di po ba kung minsan ay medyo mga
may mga pagtatalo pa. Ayun nga, dali-dali natin na dali-dali tayo, tayong mga nandito, dali-dali tayo nakakapaghingi kagad ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sapagkat para sa ating mga nakakilala sa Panginoon ay laging maalala ang mga talatang ito na buhat sa banal na aklat. Yun nga po, sabi sa unang 1, 2, 4 hanggang 5. Ang sino man nagsasabing kilala ko ang Diyos, subalit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay isang sinungaling. Wala sa taong yan ang katotohanan. Sabi sa 5, ngunit ang sino mang tumutupad sa salita ng Diyos, magiging ganap ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay matitiyak natin na tayo ay nasa Kanya. So, mga kapatid, nawa ay panatiliin natin yung bang ilaw na nakikita sa atin ng mga taong nakakasalumuha o nakakasama natin outside our gawain. Di naman kailangan na tayo, yung pagka nasa labas, di na tayo mga charismatic, hindi naman kailangan na maging dinumero yung mga kilos natin. Ang mga tao naman, kapag nakikita kung ano tayo, sila na mismo ang makakapansin na maayos ang taong ito o mabuti ka. Pag nakitaan ka ng ganyang pagkatao, nakikita rin nila sa iyo ang Diyos. Nakikita po sa atin. Kumbaga, yung sabi nga ay hindi na tayo dapat magsasalita ng kung ano-ano. Kung sa kilos lang natin, nakikita natin na ito si Brother Ben, nasa charismatic to. Dati kumbaga dati pawaldas-waldas to. Pero ngayon, kamukha na ni George Clooney na. Thank you, Lord. Hallelujah. Yeah. At ma-share ko lamang po ito na hindi naman sa pagtataas ng sariling bangko na nung matagal, medyo siguro 2018 pa ito ay isa pa akong kagawad sa aming barangay. Si Ate Lloyd, kausap yung isang gumagawa na nagpapagawa yung mga kababaihan ng kanilang uniforme. Kakilala ko yung si Aling Irma. Siyempre kagawad ako, di lagi ako nilang nakikita doon. So si Ate Lloyd, nagpakilala pa na, kapatid ko po si Kagawad Hill. Sabi naman ng Aling Irma, yung mabait. Wow, mabait. So purihin ng Panginoon kahit na hindi ka naman ganun kabait. Yun pala sa tingin nila, mabait ka. Kaya, yun nga po, siyempre, nakakataba rin ang puso yan na medyo mapapapalakpak pa ang iyong tenga. At yun nga po, sadya namang napakabutit, napakabait ng ating Panginoon. Basta't buong puso lang natin siyang hanapin at surely matatagpuan natin siya, maging sa gitna ng ating kasipayuan, sa ating mga kalungkutan or kabiguan. Nariyan ang kamay niya at handa siyang tayo ay tulungan at ihaon sa anumang ating hindi magandang kinasasadlakan. At napatunayan po yan ng bawat isa sa atin. No one in this room na makapagsasabing, hindi ko natagpuan ng Panginoon nung ko siya'y aking hinanap talaga ng buong puso. Andiyan po si Weep or One, yung namatay po yung aming kapatid sa COVID. Na siyempre po, wala po kaming kaalam-alam na sabi ng mga nurses, okay po si patient. Yung pala hindi pala ganun okay. So kahit pa paano, nakaraan yung mga panahon na yun na talagang mabigat sa aming kalooban. Pero napagtagumpayan namin. Si Sister Edna, nung mawala si Brother Romy, di ba? Pero ngayon nakita niyo naman para si Jenilyn Mercado. Thank you, Lord. Hallelujah. Si Brother Santi, ilang araw po sa ospital si Brother Santi na halos na-intubate na. Hindi lang yung ilang beses siya, meron pa iba siyang mga karamdaman, pero napagtagumpayan. At nakita niyo naman si Brother Santi, halos linggo-linggo, nandito sa atin. Si Sister Belen, basta maganda yan. At ang mga Santoses, nakita niyo naman po. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi ko na i-elaborate yun dahil alam natin yung mga batang yan, kaya yan dito. Thank you, Lord. Po, sino po? Sister Josie? Hindi ko na rin naanin niya kasi talagang maganda na rin yan eh. Thank you, Lord. Hallelujah. At lahat po naman po talaga tayo, talagang nakaranas ng hindi, si Brother Sunny, talaga namang laging kakasakit din, pero sa pamamagitan ng
panalangin, sa paghanap nila ng buong puso sa ating Panginoon, nakatatagpuan, nararamdaman ng kagalingan. At hindi makakaligtas si Sister Nelsa. Kaya ako po nasabi Sister Nelsa, kasi po di ba sa Facebook, minsan dumadating yung memories. Nakakita ko po si Sister Nelsa. Sabi nako, pagka naka-side view, talagang payat na payat. Purihin ng Panginoon, nakakawala si Sister Nelsa. Doon nga yung sa pagkakasakit ng ating kapatid na si Art. Purihin ng Panginoon, Sister Nelsa, ayoko magsalita. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. So tunay naman po, pagsubok lamang ang mga ito at sa patuloy nating pagsunod nga sa Panginoon Diyos at sa buong puso nating paghanap sa Kanya ay matatagpuan natin ang Diyos at pinagtatagumpayan niya tayo. Nasasaad din nga po sa aklat ng 1:16-33. Sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan at pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yun lamang po ang aking babagi sa inyo. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Muli samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, muli nagpapasalamat po kami po, Panginoon, sa araw na ito. Lord God, maraming salamat po sa mga taong pinadala mo, Panginoon, Lord God, hallelujah, upang makabahagi, Lord God, ng iyong mabuting balita. Lord God, muli, Lord God, ang gawain namin ito, Lord God, sa pamamagitan niyo po, Lord God, ay lalo pa pong lumago, Lord God, yumabong, Lord God, ang aming gawain ito para sa inyo. Kaya, Lord God, muli, salamat po muli, at walang hanggang papuri, akong binabalik sa iyo, Lord God, nawa, Panginoon, ang aming mga narinig na mabuting balita na nagmula sa iyo, Lord God, nawa ito po ay maipamuhay namin ito ayon sa kalooban mo. Muli, maraming salamat po at lahat ng papurit pa salamat ay aking binabalik sa iyo sa matamis na pangalan ng anak si Jesus, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu na magharing at magpakailanman. Amen at amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa napakagandang turo po at nakaka-bless talaga. At ngayon naman po, para po sa prayer for the family, bubunot po ang Lord para sa isang linggong panalangin. Sister Luz. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, magsitayo na po tayong lahat. Sasamahan niyo po ako at ang Banal na Espiritu sa pagpe-pray po natin para sa buong isang linggo ng family. Amen. Thank you, Lord. Pinapasaya tayo. Sister Lian Cortez and family. Samahan niyo po akong manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo, Sister Lian Cortez and family. Panginoon, nasan man po siya sa mga oras na ito, naman po ang kanyang ginagawa. Lord God, extend mo po ay yung mapagpalang kamay sa aming kapatid na Sister Lian. Panginoon, patuloy mo siya pagkalooban ng kalakasan, magandang kalusugan, kasama na po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Tagpuin mo po, Lord, lahat ng kanyang mga pangangailangan, protection and covering sa araw-araw niyang pagtatrabaho, Panginoon. Nawa patuloy siyang maging channel of blessing sa lahat ng mga taong nakakasalamuha niya, Panginoon. At patuloy mong ilagay sa puso niya ang desire na patuloy na magamit sa worship team, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan sa pag-awit, Panginoon, para sa iyo, Lord God.
At kita mo po ang nilalaman ng kanyang puso, naman po ang mga kahilingan niya. Alam ko, Lord, na pagkakalob mo to ayon sa iyong banal na kalooban, sa iyong tamang panahon, Panginoon. Kaya Lord, pinapagkatiwala ko po sa iyo, Sister Lian, at ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, kayo na pong mag-ingat sa kanya, sa araw-araw ng kanyang buhay, Panginoon, maging ang kanilang mga tahanan, Panginoon. Protection and covering, pabantayan mo po sa iyong mga warrior angels, Panginoon. Kaya Lord, wala na po kung maibabalik, kundi wala hanggang papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus kasama ng banal na Espiritu na maghahari ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At kayo naman po para po sa ating closing prayer and final benediction. Sister Nelsa. Thank you, Lord. Muli ilagay natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon. Mapagpalang Ama sa langit, muli po kami ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, sa kabutihan mo po sa amin. Napaka-dakila ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At tunay nga, Panginoon, na nandito ka sa aming piling at tunay na naranasan ka namin sa iba-ibang pagkakataon sa mga oras na ito. Alam namin, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na naranasan ka namin. At maraming salamat po doon, Panginoon. Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami dahil alam namin na ang iyong mga salita ay buhay at tunay na hanapin ka lang po namin talaga ay ikaw ay aming masusumpungan. At tunay na ang bawat isa sa amin na nandito at naglilingkod sa iyo, alam namin na ang bawat bahagi ng iyong mga salita na inilagay mo sa aming mga puso na ito na may buhay at ito ginagamit namin sa ikapalalago pa ng aming spiritual na buhay ay tunay na aming pinagpapasalamat sa iyo. At Lord, alam namin na anuman ang mga bagay na hinihiling ng mga puso namin, alam namin, Panginoon, ito'y tatagpuin mo sa tamang panahon at ito'y amin ang pinapasalamatan ngayon. At sabi mo nga sa iyong mga salita sa Marcos 11 verse 24, anuman ang hilingin nyo sa panalangin, maniwala kayong matatanggap nyo yun at matatanggap nyo nga iyon. At ngayon po, Panginoon, ayon sa iyong mga salita sa Book of Numbers chapter 6 verse 27, sinabi mo po doon, ganito nyo banggitin ang aking pangalan sa pagbibindisyon at kayo'y aking pagpapalain. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look upon you with favor, and may the Lord bless you and grant you His peace. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Eman Mads, mga bata, pipray ko lang kayo. Samahan niyo akong ipag-pray ang mag-aanan. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Dito kayo. Dito kayo sa kanila. Anak. Ay, malupo ka. Hallelujah, hallelujah. God, you are a powerful God. You are a powerful God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord God, sa oras na ito, Lord, inilalapit ko po sa iyo si Eman, si Mads, at ang dalawang bata po, Panginoon.
Lord, ikiling mo po sa oras na ito ang iyong pandinig. Dahil Lord, sa oras na ito, akin po at aming pong ipapanalangin ito sa iyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon, ang bawat aming panalangin na idinudulog sa iyo, Panginoon, pinapakinggan mo po, Panginoon. Panginoong Jesus na makapangyarihan, tunay na walang Diyos maliban sa iyo. Sa oras na ito, Lord, pinapatong ko po ang aking kanang kamay kay Eman po, Panginoon. Lord, in your name, there is a healing. In your name, there is a power. Lord, touch Eman. Lord, ako'y naniniwala, Panginoon, na habang ipinapatong ko po ang aking kamay, dumadaloy ang iyong banal na espiritu, Panginoon. Paranas po't paramdam po, Panginoon, kay Eman ang isang bagay na mayroon ka. Ang pagmamahal, pagkilala. At ang isang bagay na hindi mo ipagkakait kay Eman, na kung siya'y lumapit at alam ko, Panginoon, lumapit siya sa iyo, Panginoon. Lord, tanggapin mo po siya, Panginoon. At alam ko, Panginoon, tinanggap mo na po siya, Panginoon. Lord, nawa ang bawat oras, ang bawat panahon na ginugugol niya sa iyo, Panginoon, at paglapit siya, Panginoon, Lord, ito'y nakikita mo, nire-recognize mo po, Panginoon. Lord, nawa ang pusong ito na ibinigay mo po sa Kanya, Panginoon. Lord, pagyamanin mo po, Panginoon. Anumang bagay na nagiging kabigatan nito, Panginoon. Lord, walang bagay na mahirap sa iyo at walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mo po, Panginoon, ang pusong ito, Panginoon. Kung paano mo itinuturo, Panginoon, ang isang bagay, huwag maging matigas ang iyong puso. Lord, sa pagkilala sa iyo, Panginoon, ibibigay niya, Panginoon, ang lahat ng bagay upang maging kalugod-lugod siya sa iyo, Panginoon. Lord, pakinggan mo po sa oras na ito ang kanyang dinadalangin sa iyo, ang hinihiling niya sa iyo, Panginoon. Lord, huwag mo pong tatanggihan, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, our God, our Jesus, you are the best listener, Panginoon. Pinapakinggan mo ang lahat ng aming inilalapit, idinudulog sa iyo. Ganon din po ang ginagawa ni Eman sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo pong makatayo siya bilang ama, asawa. Lord, naririto po, iniahabiling ko po sa iyo si Eman po, Panginoon. Bigyan mo po siya ng lakas, Panginoon, na totally mabuksan ang kanyang puso, Panginoon. Tulungan mo po siya humakbang palapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon, kung paano mo siya minamahal. Lord, ganon din po ang puso na ibinigay mo po sa kanya, Panginoon. Lord, ingatan mo po si Eman, ganon din po si Mads po, Panginoon. Lord, nasa sa iyo po ang lahat ng kapangyarihan, kaya kami lumalapit po sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Patuloy at patuloy mong lukuban ang kabanal-banalang dugo, Panginoon. Lalong higit ang dinadala ngayon ni Mads po, Panginoon. Lord, maisisilang po ito, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban. Magiging ligtas ang bata, healthy ang bata, at ito po'y isisilang po niya, Panginoon.
ng ligtas din po si Mads po, Panginoon. Lord, iingatan mo po ang batang ito hanggang hindi niya inilalabas po, Panginoon, sa kanyang sinapupunan po, Panginoon. Magiging normal po, Panginoon, ang delivery po niya, Panginoon. Lord, buwat ulo hanggang paa, dadaloy at dadaloy ang banal na protection mo sa kaniya, Panginoon. Patuloy mo po na huhulmahin ang batang ito sa iyo, Panginoon, na makapangyarihan. Lord, thank you so much. At ang dalawang batang ito, Panginoon, Lord, ikaw po ang magbigay ng magandang bukas po, Panginoon. Lord, lalaki ang mga batang ito na may takot sa iyo, Panginoon. Lord, bibigyan mo po ng magandang bukas ang mga batang ito, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay ng liwanag sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, ang pagmamahal mo ay pararanasan ng buong sambahayan ni Eman. In Jesus' name, I pray, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mami, ikaw na mag-pray kay kay Naloy. Alam kong Thank you, Lord. ng Diyos ang Samahan niyo po akong manalangin. Wala man dito sila, nandoon. Pero ipapanalangin ko po, pamangkin po ng aking brother husband. Heavenly Father, truly napaka-amazing mo dahil ang mga young couple na kasama kanilang mga anak ay nandito ngayon. Dinadalangin ko po ang mag-asawang Shaira at Lloyd. Maraming salamat po sa Panginoon sa pag-aakay mo sa kanila. Alam po na, Panginoon, may mga dahilan ka sa lahat ng mga bagay na sa lahat ng pagkakataon sa iyong buhay, sa buhay namin, Panginoon. Alam namin may mga plans ka sa bawat isa sa amin. Kaya po, may mga kapahintulutan kang nagaganap. At sa oras na ito, Panginoon, para sa ikabubuti ng lahat. Kaya po, ipinapanalangin namin ang family at yan sa pangunguna ni Lloyd. Maraming salamat, Lord, at nakabalik na siya ng Pilipinas. Maraming salamat sa kaligtasan at alam namin na galing sa iyong kaligtasang iyon, Panginoon. At ito po ay buong puso namin pinapasalamatan. Sampu na kanyang may bahay si Shaira, Panginoon, na pinagkalooban mo po siya ng lakas, na mapagtagumpayan ng araw-araw ng kanyang buhay sa kabila ng mag-isa lang niyang tinataguyod ang kanyang anak dito habang malayo sa piling niya ang kanyang brother husband. At ngayon nga po sila magkakasama, Lord. Unite the whole family, Panginoon, na ikaw ang pumagitna sa kanila. Lord, alam namin, Panginoon, ang bawat isa sa kanila ay pinagkakalooban niyo po ng lahat ng pagpapala na ikaw ang nagbibigay, Panginoon. Lahat ng inilaan mo para sa kanila, grasya at habag, Panginoon. Salamat po na pagtagumpayan din ni Lloyd ang accident na nangyari sa kanya. At ngayon nga po, Panginoon, na nakabalik na siya sa Pilipinas. Ganun din po si Ma'am Shai. Alam po na, Panginoon, ikaw po ang magbibigay sa kanya ng karunungan sa kanyang hanap buhay. At bigyan niyo po ng mabuting kalusugan ang kanilang anak na si Enzo, Panginoon. At pagpalain niyo po sila all the days of their lives. At habang kami nananalangin ngayon, Panginoon, tinataas ko rin po ang couple na sina Ken at saka si Rona, Panginoon, kasama ng kanilang anak na si Aidan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang mga young couple na ito, Panginoon, sila po, Panginoon, ay tinawag mo for a great purpose at ang mga mag-asawa kagaya nito, Panginoon, ay tunay na pagpapala. Tinataas ko po si Ken, Panginoon. Maraming salamat sa kanya bilang siya iyong mabuting lingkod, Panginoon. Ingatan mo po siya at pagpalain, lalo na sa kanyang pagmamaneho. Lord God, bigyan mo rin po siya ng kalakasan, karunungan, at lahat din ng pagpapaalang inilaan mo sa kanya sa paglilid ng kanyang family, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, lubos ang pagkilala sa iyo, Panginoon, ng iyong anak na ito at hindi mo kailanman siya tatanggihan sa kanyang mga kahilingan sa iyo. Ganon din po,
Tinataas po namin sa iyo si Rona, Panginoon. Alam ko si Rona, Lord, ay tinawag mo rin sa paglilingkod sa iyo. Tunay na kay buti mo sa kanya, pinagkakalooban mo siya ng mabuting kalusugan at patuloy ang dalangin namin na bigyan mo po siya ng mabuting kalusugan. At alam po namin, Panginoon, na ikaw rin po ang magpapala sa kanya, na siya po sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, Panginoon, ipagkakaloob mo po sa kanya ang lahat ng pagpapalang inilaan mo sa kanya. Kay Aiden din, ang mabuting kalusugan, Lord, tinataas po namin sa iyo. Bigyan mo po ng banal na pagkatakot din ang batang ito, sapagkat alam namin siya po, Panginoon, ay binigyan nyo ng magandang foundation dito po sa gawain mo, Panginoon. Lord, lingapin mo po ang pamilyang ito. Alam po namin, Panginoon, napakarami rin kahilingan ni Sister Rona, kagalingan ng kanyang hipag. Alam namin, Panginoon, ikaw magbibigay sa kanya ng kagalingan. Alam po namin, Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo. Lord, maraming salamat po sa mga young couple dito sa The Living Waters. Alam namin, Panginoon, ibubuhos mo ang pagpapala mo na nakalaan para sa kanila. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya ng may pagmamahal. Pagpapala ng Diyos ay kapin mo. Pagpapala ni Jesus ay sumahalin. Pagpalain nawa tayo ng may kapal. Ang pagpapala ni Jesus ay sumahalin. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos na everybody say, Amen! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen po. God bless us all. You, the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Nakita ko sa'yo ang kalwalhatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the new world has begun, oh, when the new world has begun. Oh Lord, I want to be that number. Oh, when the new world has begun. Praise, praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, the three as God are one. Praise to the Father and praise to the Son. Praising to the Spirit, that three as God are one. God bless us all, and remember, Jesus is number one. Thank you, Lord. Happy Sunday po.
Monday. Monday po. God Announcement bless May po. birthday po ba tayo ngayon? God bless you, bro. Announcement. Ay, happy birthday po kay Ate Melody next week. Yes. Happy birthday, Ate Melody. Happy birthday, Sister Melody. Ineng, birthday mo na naman. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God. May the Lord God bless you. Amen. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. God bless you, Nay. Happy birthday, Ate Melody. Happy birthday! Happy birthday!